Samantala, isasama na rin ang Manila Bay Dolomite Beach project sa mga iimbestigahan ngayon ng mga mambabatas. Kabilang sa mga titingnan sa gagawing pag-uusig ay kung may kinalaman ba ito sa malawakang pagbaha sa buong Metro Manila tuwing malakas ang ulan. Ang naturang investigasyon, nililinaw na walang nais patamaan kahit pa ang dating administrasyon. Narito ang kabuuan ng balita. Sa ikatlong Lunes ng buwan, November 17, bubuksan na ng House Committee on Public Accounts ang investigasyon nito patungkol sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ayon kay House Panel Chairperson Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, layo ng investigasyon na masuri kung kinailangan nga ba talaga ang proyekto upang matugunan ang Manila Bay Sustainability and Rehabilitation Plan. Nakatakda ring talakayin sa investigasyon kung may naging epekto ang Dolomite Project sa paglala ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. August 2020 nang magsimula ang Dolomite Beach Project sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Program na pinondohan ng halos 400 milyong piso. September 2020 sa kasagsagan ng pandemya, unang binuksan ng Dolomite Beach, ngunit isinara para sa expansion. October 2022 nang ideklarang tapos at kumpleto na ang proyekto. Wala mang direktang inaatake sa gagawing investigasyon, hindi naman nakaiwas si Ridon sa mga pambabatikos, karamihan mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang presidente sa panahon na isinagawa ang proyekto. Paglilinaw ni Ridon, hindi pa tama ang investigasyon sa dating Pangulo. Sa halip, sa pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources na siyang nag-propose ng Dolomite Beach Project. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang mga minority lawmakers sa nakatakdang investigasyon kung saan para kay Ag Teachers Party List Representative Antonio Tino, kailangan maimbestigahan kung may nasayang o nakurakot bang pondo rito at na maging ang dating Pangulo ay posibleng magkaroon ng pananagutan. Ang pahayag na ito ni Tino hindi pinalagpas ni Congressman Paulo Pulong Duterte na kinondena ang umano'y pag-atake at pamumulitika laban sa ama na siyang tanging Pangulo raw na gumawa ng hakbang para sa Manila Bay. Ani Congressman Pulong, wala namang problema sa pagpapanagot maging kay FPRRD kung totoong may kasalanan ito pagdating sa ipinupukol na isyu sa proyekto. Ngunit giit niya, huwag ilihis ang galit ng mga mamamayan sa totoong isyu ng korupsyon, kasabay ng patutsada kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa umano'y maanumalyang national budget. Kung ang Malacanang naman daw ang tatanungin, labas ang palasyo sa mga tungkulin at trabaho ng Kongreso, kabilang na ang pag-iimbestiga nito patungkol sa Dolomite Beach Project. Ani Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, mayroong separation of powers ang mga sangay ng pamahalaan, kung kaya't ang desisyon ng Kongreso na imbestigahan ito ay saklaw ng kanilang independent branch powers. Kaya hamon niya sa mga akusa kay Pangulong Marcos na ito raw ang utak sa likod ng gagawing investigasyon, patunayan ang mga aligasyon. Patunay muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran at unfair naman po yan sa Pangulo. Pagdating naman sa mga pambabatikos na ito ay pamumulitika lamang laban sa dating Pangulo, sagot ni Castro, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Ibig sabihin po nun, kapag hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanila. Para sa EuroTV News, Niela Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.